So, narito naman po yung pagpapaliwanag hinggil po sa usapin po na yan ni Attorney Ona Caritos. Kasi ang kailangan i-reconcile ay magkaiba yung version ng House at ng Senate natin. Ang Senate kasi ang version ay term setting from 4 years to 5 years. Sa House, yung mga bills kasi na nakafile dyan ay postponement dahil meron tayong energy crisis, meron tayong oil crisis. At alam naman natin lahat na yung mga ganyang reason ay sinabi na ng ating Supreme Court sa Macalintal versus Comelec, yung unang Macalintal versus Comelec, na hindi yung mga sapat na rason para i-postpone ang kahit anumang eleksyon. Kaya yan ay unconstitutional. So ang nakikita nating trajectory dyan, i-adapt ng House kung ano man yung version ng Senate para kahit pa paano ma-skirt or maiwasan yung constitutional issue. And wala naman tayong nakikita any opposition sa postponement ng barangay at SK election. So, for sure, yan ay papasa sa ating House at sa ating Senate at pipirmahan na ating Presidente. Pero for sure, meron tayong mga kababayan na i-challenge ulit yan sa ating Supreme Court. At from there, malalaman natin kung ito bang ginagawa ng ating Kongreso ay sang-ayon sa ating Constitution o yan ay paglabag ulit ng ating Constitution. Yun, pwede niyang ibalik ang ang ganyang panukala, hindi niya pipirmahan. So, ang nakalagay naman sa ating Constitution, ang isang bill ay magiging batas kapag yan ay sinign na ng President natin. Or kapag 30 days after, hindi pa niya sinasaynan, ipso facto, automatically it's deemed signed by the President. Or ibabalik niya sa Kongreso para mas pag-aralan pa ng Kongreso natin yung ganyang panukala. Pero from the looks of the political situation and the environment right now, yung probability na hindi yan pirmahan na ating Presidente ay hindi ganun kataas. So, hindi, ibig sabihin, pipirmahan yan nakikita natin. Kasi yung mga nagsusulong rin naman ng postponement or ng term setting ulit to 5 years, ay mga kaalyado din na ating Presidente. So, sana ganun yung direction, pero hindi tayo ganun ka-confident na doon papunta yung mga panukala to postpone yet again the November 2 barangay and SK election. Pwede, pero mahihirapan ang ating COMELEC administratively kasi tandaan natin na ang national local automated, ang ating barangay at SK election manual kasi mahirap mag-automate na iba-iba yung balota bawat barangay. Ang dami nating barangay, di ba, Bombo Justin? So, mix siya na sistema na i-implementa na ating COMELEC na automated sa national local, manual sa barangay at SK election. So, administratively, sobrang mahirap on the part of our Commission on Elections. But legally, pwede naman kasi ang nakalagay lang sa batas natin, dapat synchronize ang election, national, local, regional election. Hindi naman yung sinasabing hindi bawal yung pagsabay-sabay ng national, local at barangay at SK election. Pwede yan kasi hindi naman siya expressly prohibited under our legal framework. Pero mahirap yan. Napakahirap na sitwasyon yan sa ating Commission on Election.